Kayo'y nakikinig sa Target On Air. Target On Air. At kahapon, naka-standby po yung mga ilang televiewer natin dyan po sa lalawigan po ng Batangas. Ha? At sabi nga nila, sana nakausap nyo, Karex. Kaya nga sa pagkakataon na to, pinilit po natin makausap dahil natatanging panauhin po natin, kumbaga kilala po siya sa kanyang sipag at dedikasyon. At nabasa rin namin yung mga ilang comments sa mga social media at kumbaga tunay na lingkod ng bayan na may puso. Lalo na para po dun sa edukasyon, kalusugan at serbisyong pampubliko. Ha? Ito na sa kabilang linya ng ating komunikasyon, si Kapitan Walter Osaita o mas kilala bilang Kuya Kap dyan sa lalawigan po ng Batangas. Ha? Ito, magandang hapon po Kuya Kap at welcome po sa palatuntunan Target On Air. At maraming salamat po sa pag-unlak po sa aming tawag. At Kap Walter, ano po nagbigay inspirasyon po sa inyo upang tumakbo bilang gobernador ng Batangas? Una, ang aking pagbati na magandang hapon sa lahat ng ating tagapakinig, lalong-lalo na sa iyo, Kuya Rex. Isang napakalaking karangalan na ako'y iyong ma-interview at maanyayahan. Apa? Kasi karamihan sa mga media hindi tayo pinapansin kasi isa tayong bagitong kapitan lamang. Mm-hmm. Ang matinding inspirasyon ko sa pagkakataong ito nang humimok sa akin sa pagtakbong gobernador. Apa? Naging kaibigan ko si Governor Tamayo ng probinsya ng Cotabato at nakita ko sa kanilang probinsya na ang hospitalization ay libre. Apa? Ano man ang iyong karamdaman, gagamutin ka ng probinsya, libre at walang babayaran. Ganon din naman ang pagpapaaral sa kanila. Talagang sinikap ni Governor Tamayo na lahat ng gustong mag-aral ay makakapag-aral ng libre at walang anumang babayaran. Apa, So yung mga proyektong yan, yan yung gusto nating ma-implement sa buong lalawigan ng Batangas, Kuya Rex. Apo, at nabanggit nyo na libreng edukasyon, libreng hospital bill. Sa Batangas, kamusta Apo. po? Actually, may mga ilan-ilan tayong nababalitaan na nakakalibre man sila pero napakahirap. Kung Apa. hindi ka magmamakaawa sa politikong nakaupo or lalapit sa kanila, ay talaga namang hindi ka mapapriority. Ang gusto sana mangyari ni Kuya Kap ay wala nang paglapit sa politiko. Ultimong sa akin bilang gobernador, libre na nila ang maaabilito at hindi na nila kailangan dumaan kahit kaninong politiko. Apo, kung ako'y taga-lalawigan po ng Batangas at nakikinig sa oras na to, kumbaga isusulat ko agad ang pangalan nyo sa balota dahil napakaganda ng advokasya nyo dyan sa lalawigan po ng Batangas. Ikwento ko lang po, Gob, may mga nagtatanong sa atin, gaano ba kalawak itong province po ng Batangas? Ilang municipality at saka ilang city po? Abay, lumalabas po ito 29 na municipality at 5 ang syudad na po natin ngayon. Apa? Yun nga ang pinalulungkot ko dahil imagine nyo po, ako'y kapitan ngayon. Lahat ng problema ng barangay, dadaan muna yan sa aming barangay captain. Apa? At yan pong problemang iyan ay problema 15 years ago, 20 years ago na walang agarang solusyon. Kaya tiningnan ko mabuti sa aking mga kasamang kapitan Apa? kung merong gustong maglakas loob na lumabang gobernador. Wala naman po. Kaya nakausap si Governor Tamayo at ako humingi sa kanya ng payo kung pwede bang ang isang kapitan ay tumakbong bilang gobernador. Apo, Ang at sabi niya, tama po kayo kasi may mga nakausap ako dyan. Paano kayo nainganyo bilang barangay captain tapos lumundag agad kayo bilang gobernador ang pagtakbo? abay, siyempre po, Karex, ito po yung nakita ko. Imagine nyo ho, simpleng gamot na iinom ka ng Biogesic, Apa. Diatabs, at kung ano pang mga basic na dapat inumin ng tao sa barangay, ay madalas ay walang stock. Apa? Ay yan naman po ay dapat iabot kamay na ng ating mga kababayan dito sa probinsya ng Batangas. Kaya nga ho, ang aking kampanya ngayon ay napakasimple. Kung gusto ninyong gumaan ang hinaharap nating mabigat na pangaraw-araw na buhay, ay tayo magsama-sama. Kasi kung papansinin mo, Karek, Apa? lahat ng dumaan politiko dito sa Batangas, yumaman, dumami ang pera, naka-acquire ng daang hektaryang lupa. Pero ang aming provincial hospital, ang aming district hospital,
Sa ngayon, naiiwanan. Apo. Kaya ang gusto ko talaga mangyari, Karex, maikot ko ang buong probinsya. At masabi ko na napapanahon na upang gayanin natin ang probinsya ng South Cotabato. Apo, at Gob, lagi niyong name-mention yung South Cotabato. Ibig sabihin, dun sa province si Governor Tamayo, lahat ng binabanggit niyo libre, na kung kayo bibigyan ng pagkakataon ng taga Batangas at loloobin ng Panginoon, gagawin niyo sa Batangas po yan, Governor. Yes, opo. Yan pong mga libreng serbisyong yan ay ngayon ay real time na nagaganap sa probinsya ng South Cotabato. Apa. Na kung tutuusin, napakaliit ng kanilang pondo. Kaya nga kung babasahin ninyo, hindi tayo mahihirapan ma-implement ito sa panahon tayo maluklok at mapagkaisa maging gobernador, gagayanin na lang natin kung ano ang magandang best practices ng probinsya ng South Cotabato, madali natin may implement sa probinsya ng Batangas. Magkano po ba pondo dyan sa Batangas capital po? Nako medyo hindi ko ako pamilyar dyan, pero sabi ni Gov. John, baka times 4 ng kanila. Kasi yung kanila po ay nasa 2 billion na po 2 billion may po yung kanila. Siyempre, Batangas po ito. Baka ito, mga times 4 to times 5. Ibig sabihin, kaya nung nakaupo kung gagawin. Kayang-kaya po, Karex. Kung tutuusin, sabi nga ni Gov. John, pag ikaw isang gobernador, dadalawang bagay ang iyong tatanungin para makapagbigay ka ng iyong serbisyong maganda. Una, ang iyong isip. Pangalawa, ang iyong puso. Apa. Na gusto mong maibigay ng direkta ang magandang serbisyo sa mga kababayan naming Batanggenyo. Teka Gob, maiba naman tayo kapag nag-iikot po kayo. Kamusta? Ano reaksyon ng inyong kababayan dyan sa Batangas? Aba, siyempre yung iba ay gulat kasi nagtataka sila na ang isang maliit na kapitan ay ngayon tumatakbo bilang gobernador. Actually po, Karex, ako ang natalagang provincial chairman ng Partido Federal ng Pilipinas dito sa Batangas. Apa? Opo, tayo po ang tinalaga ni Gov. John na provincial chairman ng Partido Federal na kung saan ay naaayon tayo sa linya ng ating butihing President Bongbong Marcos Jr. Apo. At hindi biro itong tinatahak nyo na pagtakbo bilang gobernador. Nabanggit nyo, 29 na municipality at saka 5 city dyan sa lalawigan ng Batangas. Kung pondot-pondo pag-uusapan, hindi biro ang gagastusin kapag sasabak sa pagkagobernador. Pabayo po, hindi nga po biro. Kaya sa ngayon po, tuloy-tuloy ang aking pag-ikot ng aming pamilya upang maipaabot sa bawat Batanggenyo na ito na yung panahon Apa. na tayo magkaisa para maabot kamay natin ang magandang serbisyo na gaya ng provincial ng South Cotabato sa pamumuno ni Governor Tamayo. Apo. At ito mga pinag-uusapan natin, kumbaga maraming nakikinig, nakamonitor sa atin, particular dyan sa lalawigan ng Batangas. At kung sakali kayong mapopwesto, lahat po ba to ipararamdam nyo sa kanila? Abay po, talagang sabay-sabay ho nating aayusin agad ang ating mga district hospital dito sa probinsya ng Batangas. Apa. Kung paanong mabilis na na-implement ni Governor Tamayo, ganun din po ang ating gagawin sa probinsya ng Batangas. Opo. At bukod dyan sa mga pinag-uusapan natin, at tuloy-tuloy ang pag-iikot nyo kasi napakalaki ng province po ng Batangas. Mukhang kung sa 1 taon, 2 taon na ikutan, kampanyahan, para bang kulang eh. Tama nga po, pero ang ating pong malaking adbentahe sa ating mga katunggali, tayo ang pinakabata ngayon tumatakbo, 41 anyos. So ibig sabihin, mas kaya ng katawan nating umikot hanggang kasulok-sulukan ng barangay. Apa. Kasi gaya nga po nito, base sa pag-ikot ng inyong lingkod na si Kuya Kap Walter, nakakausap ko at nakatalakayan ko ang kapwa ko mga barangay captain. Na kung saan, kung ililista ninyo, ang hinaing nila sa gobyerno ay sobrang dami. And sabi ko nga sa kanila, kumusta na ang ating suporta galing sa probinsya? Apa. Iisang standard nila, wala at walang nadadalang suporta galing sa probinsya ang mga barangay level pababa. Apa. Kaya nga kung gusto natin mangyari dito, ay maprioridad. Sabi ko nga po, doon sa isa kong mensahe, pag si Kuya Kap ang maging gobernador, barangay ang una, barangay ang bida. Tama po. Ibig ko sabihin, rekta na nating ipararamdam ang magandang serbisyo kasi correct,
Apa. Paulit-ulit lang ho ang hinihinging tulong ng tao. Mm. Una, pag na-hospital ka, gusto nila magamot ng libre. Tama po. Kapag iinom ka ng gamot, makainom ng libre. Mm. At kung magpapaaral ka, makapagpaaral ng libre. Apa. Sabi nga po sa akin ni Gob John Carrex, hindi naman kailangan maging sikat ka para maging gobernador ka. Ang kailangan, may puso na nararamdaman ang pangangailangan na isang ordinaryong Batanggenyo. Mukhang hindi nararamdaman ngayon doon sa nakaupo. Medyo may pagkukulang sila, Carrex. Yun ang aking gustong ipahiwatig. Kasi ako barangay captain ngayon. Mm. Kung talaga po kami ay richest province of the Philippines, top 3, top 4, top 5, bakit may isang tao na namatay na kailangan pang bumili ng kabaong? Mm. Bakit hindi sayang suportahan ng probinsya yung mga ganyang bagay? Nako, kayang-kaya kasi may mga ilang municipality nga, barangay nga, sinasagot na yan eh. Sa barangay pa lang, Kaya tapos nga po, na usapan. Kaya nga po, Carrex, bakit kami dito? Kung hindi ka pupunta at magmamakaawa sa politiko, ang hirap makahingi ng tulong. Kailangan pala magmakaawa pa para mabigyan ng tulong. At ang mabigat dito, Carrex, bakit sa panahon ng eleksyon, ang daming libre? Bakit pagtapos ng eleksyon, wala na ang libre? Kaya ang gusto nating mangyari, sa panahon na tayo ang gobernador, hindi man tayo habang buhay dito sa pwesto. Mm-hmm. Ang sa aking target lang, Carrex, isang termino lang. Mm-hmm. Kung ako'y manalo at magawa ko ang kagaya ng South Cotabato, pwede na akong hindi tumakbo sa susunod. Ipagpapalamang ko na sa kanila. Eh, yung ba nabanggit nyo, kaya nyong, sabi nga kasi kagaya dyan sa lungsod ng Maynila nung araw, isang term lang ako, pero nung manalo, nagtuloy-tuloy. Paano kung gusto ng inyong kaprobinsya na ituloy-tuloy mo na dahil maganda layunin mo at ginagawa dito sa aming province? Hindi po, Karek, baka po isa na lang din ako kasi sayang din yung panahon na pwede kong i-google sa aking pamilya, Ayun. lalo na sa mga anak ko. Mabigat din po kasi maging sikat ka ng politiko, magaling ka nga at nagawa mo yan, pag uwi mo sa iyong tahanan, sabihin ng iyong anak, sino ka ba? Bakit ngayon ka lang umuwi? Ayaw pong natin danatin yan. Tama po. Kumbaga, isa kayong responsibilidad na magulang. Kumbaga, sa pantahan na pinag-uusapan natin, karapat dapat kayong manungkulan sa isang probinsya. Ay, salamat po, Karex. Ang sabi ko nga ho, Karex, napakabigat ng hinahamon ng buhay ngayon sa bawat probinsya. Mm-hmm. Ganon din, maswerte na lang ang mga probinsya na may gobernador na nararamdaman ang pangangailangan ng taong bayan. Napo, at Kuya Kap, may iba naman tayo. Sino-sino po ba makakalaban nyo dyan sa lalawigan ng Batangas? Nakoy, may medyo mabigat ho. Ang dating former governor ATB Santos Recto, nandyan ang former vice mayor ng Mataas na Kahoy, si Governor Vice Mayor J. Ilagan, at ang dating congressman ng One Care Party List na si Congressman Mike Rivera. Mabigat pala magiging labanan niya. Pero nung una, di ba, usap-usapan, di na nga tatakbo si ATB. At kaya lumarga talaga ng gusto sa kampanya si J. Manalo Ilagan. Oo nga po Pero maganda naman ho ngayon. At parang ako nga po masaya dahil marami kami ngayon. Kasi kung yan ay nag one-on-one, lalong mabigat Lalo na kung makakalaban mo yan, pinagwarihan nating star for all season na si ATB. Kilala naman natin, sikat. Actually, si ATB naman po ay ako'y hangaring sa kanya mga ginawa nung panahon niya. Kaso lang po kumbaga po sa pag-upgrade ng cellphone ngayon, marami ng modernong serbisyo ngayon na kailangan nating masabayan. Sa madaling salita bago naman. Sa akin alam nyo, Karex, bago itong i-highlight ko sa inyo. Ang sabi nila, sa kanya-kanyang tagline, sabi nung isa, gagawin kong world class ang Batangas. Tama po. Ang sabi nung isa, maiba naman, sabi ng taga Padre Garcia. At ang sabi naman ng ating butihing Governor ATB, ay maunlad na Pilipinas sa bagong Batangas. Kay Kuya Kapoy, simple lang. Apo. Ang gusto kong iparamdam sa tao, dahil yung ordinaryong magbubuti, hindi niya naintindihan yung mga salitang iyan. Nako po, Ang ipapaliwanag pa. Opo, ang naintindihan ng tao dito sa Batangas at ang gusto ng bawat Batanggenyong mahihirap na nakausap ko, sa panahon kami magkasakit, kami magamot ng libre. Yun. Sa panahon kami iinom ng gamot, i-claim lang namin sa barangay hall at libre na at kung maaari dala-dala pa sa bahay namin ng mga BHW workers. Apo.
Kumbaga, At kung sa panahon na mag-aaral, makapag-aral din ng libre, Karex. apa. Yung bagay na yan ay napakakayang-kayang bigyang pansin sana ng aming probinsya kung lamang bibigyan nila ng pansin. Yung mga binanggit nyo ba lang talagang daman-dama ni Juan de la Cruz, lalo na dun sa mga nasa laylayan, yun talagang hanggang sa panahon na ngayon nakakaranas ng kahirapan, kumbaga tumatago sa puso nila kapag yun ang sinasabi nyo at tumaharap Yes kayo. po. Opo, tahimik lang ang tao ngayon sa Batangas. Kasi alam niyo ho, laging takot sila pag ang kalaban mo higanti. Kaya nga, ang sabi ko sa kanila, tuwing kayo kakausapin, umayo na lang kayo sa kanilang kagustuhan. Kasi mabigat ho ngayon, Karex. Apa. Imagine nyo, buhos ngayon ang bigayan ng mga ayuda dito. Mhm. Kaliwat ka ng ayuda. Tayo, kapitan lang, ano may ibibigay natin? Ang kaya lang natin ipangako sa kanila ngayon ay tayo magtiis, manalangin, na mayroong pagbabago talaga magaganap. Dito sa ating probinsya. Tama pa. Okay, Kuya Kapwa Walter Usaita, baka meron kayong mensahe at kausapin nyo ang inyong kababayan dyan sa lalawigan ng Batangas. Nasa inyong pagkakataon po. Mga kapwa ko Batanggenyo, muli ito nagpapakilala sa inyo ang inyong Kuya Kap Walter de Castro Usaita, isang ordinaryong barangay captain ng Barangay Poblacion 4, San Jose, Batangas. Marami ang nagtataka kung bakit tayo ay tumakbong gobernador. Kasi po nakita ng inyong lingkod na ang lahat ng problema ay bago dumako sa mga matataas na politiko, mayor, congressman o governor man, ito'y dadaan muna sa kagaya nating barangay captain. Ang nakakalungkot, ang kagaya naming barangay captain ay ikangay hindi na pa priority ng mga namumuno. Kaya kung sakaling ang Kuya Walter ang inyong sasamahan ngayong papalapit na eleksyong Mayo 2025, ay direkta na nating ipadadala sa bawat barangay ang direktang kailangan ng bawat Batanggenyo. Kaya po mga kababayan ko sa Batangas, ito ang inyong Kuya Kap Walter, kumakatok sa inyong mga puso't isipan, pag-aralan yung mabuti at medyo matagal pa naman. Kung baga po sa kumakalat na balita na ang Kuya Walter ay umatras, wala po itong katotohanan, tuloy po ang ating laban at prioridad natin ang mga kababayang maliliit natin na kung saan ay gustong maramdaman ang gobyerno at probinsya ng Batangas. Apo, at Yun lang po. Maraming salamat. Apo, kapag ganyan ang mensahe nyo sa inyong kababayan dyan sa lalawigan po ng Batangas, kumbaga talagang tumatatak at tumatago sa puso nila. Kumbaga napakasimpleng paliwanag, madaling arukin, madaling maintindihan. Yan yung gusto nila kapag kayo nakapwesto na. Salamat po, Karex. Sana po hindi kayo magsawang may perdi tayo at mas madali nating maipabot ang ating hangarin sa ating probinsya ng Batangas Province. Apa, salamat po Kuya Kap Walter Usaita at tumatakbo pong gobernador sa lalawigan ng Batangas. Ingat po palagi. Salamat po, Karex. Thank you po. God bless po. Alamin natin ngayon ang iba't ibang mga kaganapan at kagalingan ng iba't ibang mga gobernador sa kani-kanilang lalawigan sa Kumusta, Governor?